Pino Sarame, Elizardo Ayamon, Constantino Velasquez, Armando de Vera, Corazon de Vera, Severino de Vera, Domingo Ruben Musa, Michael Musa, Rolly Musa, Roberto Musa, Bong Musa. Pablo Tuban, Teresita Tuban, Matthew Tuban. Para sa kaluluwa ni Angelina Amisola para sa kanyang 4th death anniversary, Arturo Amisola, Ireneo Amisola Jr., Regina Amisola, Ireneo Amisola Sr. Kung mayroon man pong mga pamisa na hindi nakamit, ipagbigay alam naman po sa aming mga usherettes at ito po ay babasahin sa susunod na isa. Ngayon po ay pinagdiriwag natin ang ika-23 linggo sa karaniwang panahon camp. At ang tema po ng ating pagdiriwang ay Alagad ni Jesus. Pakiusap po na paki-offering o ang ating mga mobile phone upang hindi maabala sa ating pagdiriwang. Sa tayo po tayong tumahimik, manalangin at magbigay. Habang hinihintay ang banal na misa, makakasama po natin sa misang ito ay si Father June Jacobo. Maraming salamat po. Para sa pambulitan. Kasama rin sa misa natin sa hapon ito ang misa ng pasasalamat para sa lahat. Ganun din para sa 1st death anniversary ni Mother Leticia Sarmiento. Sa ngalan ng Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Magandang hapon din po, Father. Patiin din natin ang
mag-isa ng maganda ka pa sa hapon. Kaya gusto ko ng alamunan ng misa eh. Talagang magaganda. Merong scoop. Nagkakulusan daw ng payo sa mundo. Kasi may libreng sasakyan. Mga kapatid, ang tema ng ating misa ngayon ay medyo seryoso. Seryoso in the sense na kinakailangan natin matuto sa antas nito. At ang bagay na ito ay may kaukulan sa pagdidesisyon sa buhay. Na marami sa atin ang nadala na nagkamali sa ating mga desisyon sa buhay. At sa ating liturhiya sa salita ng Diyos ay tuturuan tayo ni Kristo paano makagawa ng isang mahusay at matagumpay na desisyon. Hintayin natin ang banal na salita ng Diyos upang tayo ay kanyang turuan na sa inyo na maggagawa ng desisyon sa araw na ito at sa mga susunod na araw, pakinggan natin ang salita ng Diyos at ano man ang ibabahagi ng Diyos sa atin sa hapon ito. Ihanda natin ngayon ang ating sarili sa banal na Eucharistia sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng ating mga kahinaan, pagkakasala natin sa Diyos at maging sa ating kapwa. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, dalawa ang pagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, kapatnubayan niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May hangganan ang talino ng tao, lalo na sa pagtuklas ng kalooban at plano ng Diyos. Sa makatuwid, dapat na manalangin ang sangkatauhan upang paliwanagan tayo sa karunungang handog ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinong tao ang makatatanong ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marubog ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para maglaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Kung sino kung gayon ang makakaunawa sa mga bagay na makalangit. Walang makaalam ng iyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng iyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aming kagtahanan noon, ngayon at kailanman. Poon aming kagtahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alam mo. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang-isang mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon aming kagtahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na parang mong winawalis. Parang damo na sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantad bulaklak ay nalalagas. Poon aming kagtahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin may lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghirap sa ngayon. Poon aming kagtahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama niya o wagas ng pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon aming kagtahanan noon, ngayon at kailanman. Nakiusap si Pablo kay Pilimon na tanggapin muli ang alipin si Onesimo at ituring ito bilang kapatid. Binubuwag ng kaligtasang dulot ni Kristo ang agitan sa pagitan ng mga alipin at mga malaya, mayayaman at tukha, lalaki at babae. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na nakakit ko sa pananampalataya. Samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko lang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit
ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot, upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa akin. Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Noong panahon iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatatapos. Siya'y puputyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa man ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Dalawang halimbawa ng uri ng pagdidesisyon ang ibinahagi sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ang isa ay yung nagbalak na magpatayo ng tore, ngunit hindi labis na pinag-isipan at pinaghandaan, kinapos sa salapi, at hindi napatapos. Pinag-usapan ng mga taong nakapaligid sa kanya na bakit nagbalak na magtayo, hindi naman pinatapos. Parang nakakahiya. Yung pangalawa naman ay isang
isang leader ng isang tropa ng mga sundalo na na lalaban sa digmaan. Dahil 10,000 lang ang kanyang tauhan, laban sa 20,000 na kanyang kalaban, maaga pa lamang ay nagsugo na siya ng emissary upang sa ganon ay hindi matuloy ang sagupaan sapagkat alam niya na siya ay matatalo. Again, bugso ng damdamin. Mga kapatid, sa tunay na buhay ay nangyayari ang bagay nito sa ilan sa atin. Sa bugso ng ating damdamin ay bigla na lang tayo nagdidesisyon. Lalo na kapag yung iba na nagagalit at gagawa sila ng desisyon. Problematic, gagawa sila ng desisyon. Hindi tama. Sapagkat karamihan ng mga sa bugso ng damdamin at problematic na mga tao at gagawa sila ng desisyon, hindi maganda ang kinalalabasan. Bakit? Hindi labis ng pinag-isipan. Madaling gumawa ng desisyon kung handa tayo. Pero minsan, kahit na handa tayo, ay may nababago sa ating mga pagdesisyon. Mga kapatid, tandaan natin, ang bawat desisyon natin sa buhay ay hindi lamang desisyon para sa ngayon. Importante na isipin natin na ang desisyon na ito ay merong consequence sa susunod na mga araw. May epekto ito sa ating buhay at may epekto ito pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. I am referring to saan kaya pupunta ang ilan sa atin pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Mga kapatid, meron din mga desisyon na patay na yung nagdesisyon, pero yung mga nabubuhay ay siyang nagiging consequence ng kanyang desisyon. Halimbawa na lamang yung mga namatay na may naiwan na mga utang. Sasabihin niyo, paano kami nadamay dyan? Hindi naman kami kasama sa usapan. Dahil miyembro kayo ng pamilya, hindi ipinaalam sa inyo. Maganda sana kung may iniwan na mana na sa sobrang tago, hindi niyo na rin malaman kung nasaan. Na hanggang sa ngayon ay hinahanap pa rin. Mga kapatid, ilan sa inyo na nagawa ng desisyon na very realistic ay yung mga nagdesisyon na sila ay lumagay sa tahimik. Alam niyo na ang aking tinuturing dito na nasabihin, lalagay na po ako sa tahimik. Ha? Sigurado kang tahimik? O lalagay ka na sa kulong? Maalala ko yung isa sa mga kinasal. Nabasa ko lamang ko sa libro. Doon daw sa isang simbahan na ang dami nagpapakasal, Kasi maganda yung simbahan. Pero hindi nila alam na meron palang tinatago yung pari doon. Sa simbahan doon. Na doon daw sa taas ng altar ay may kasi ang imahe doon is yung the crucified Jesus. At sa Ebanghelyo, on Good Friday, meron katagang sinabi si Kristo habang siya ay nakabayubay sa krus. Ano yung katagang yun? Nung nilalait na siya, tapos ipinako siya sa krus, namatay siya dahil sa mga tao iyon, meron binanggit na salita si Jesus na doon sa simbahan yun, yun yung nakalagay. Ano yung nakalagay doon? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. May mga magpapakasal. Pupunta doon sa altar. Magsasabi sila ng commitment sa bawat isa. Natakot yung pare na kapag binasa yun, baka hindi matuloy yung kasal. Kasi nakalagay doon, Hoy, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ano, magpapakasal pa kayo? Mga kapatid, tama ba ang inyong naging desisyon na kayo ay talagang lumagay sa tahimik o lumagay kayo sa panganib? May mga desisyon, hindi na natin maibabalik ang nakaraan. At tanging pagsisisihan lamang natin. Kaya,
Huwag maniwala sa kasabihang love at first sight. At huwag din maniwala sa mga tao, sige na, mayaman yan, makasalan mo na. Baka huling biyahe mo na to. Baka hindi na makaulit. No? Minsan lang kadadaan. No? So, lubusin mo na. Nasa huli ang pagsisisi. Bakit kaya hindi na ang una? Kasi wala ka namang pagsisisihan mo sa una natin ilalagay. Pero dito ko nais banggitin ang bagay na napaka-importante. And you have come to the right place dahil ilan sa inyo ay gagawa ng desisyon. At pumunta kayo dito sapagkat gusto ninyong isangguni sa Diyos kung tama ba yung inyong iniisip, tama ba yung inyong nararamdaman, at tama ba ang didesisyonan ninyo sa araw na ito o sa mga susunod na araw na matagal na nang pinag-iisipan. Kasi natuto na kayo kapag kayo ay gumagawa ng desisyon na madalos-dalos. You learn from your mistakes in the past. At yung mga hindi natututo, anong tawag sa kanila? Hindi ko na babanggitin. Alam na this. It starts with D. Sa Tagalog, it starts with D. Sa English naman, it starts with the letter F. Alam nyo na. Ngayon, bakit ko sinasabi na nasa tamang lugar kayo? Sapagkat ang dasal ay napaka-importante sa mga taong nagdidesisyon. Alam niyo, nung pumunta ako sa Baclaran, ang dami kong nakasabay na mga Pilipino at mga Pilipina na hindi lamang bag ang hawak nila. Hawak-hawak nila yung kontrata at passport nila. Sapagkat gusto nilang maglakbay at magtrabaho sa ibang bansa. Even after knowing that not all those na ng ibang bansa ay naging matagumpay at naging masagana at naging masaya ang kanilang naging buhay. Pero gusto nilang sapalaran. No? Tama ba yun? Makipagsapalaran. Kung gugustuhin ng Diyos, and some of you have come and left our country para makipagsapalaran, pero hindi pala makipagsapalaran. Ito pala ay talagang itinadhana ng Diyos sa ilan sa inyo. Pero pansamantala lang. Na this is part of your journey in life. That you be here in order to support your family. Na tama ang inyong dasal, pero hindi panghabang buhay. Sapagkat parte ng plano ng Diyos ay kayo ay bumalik upang bumawi sa inyong mga naiwan sa Pilipinas sa buhay. Kaya ngayon dapat na umuwi na. Overstay na. Father, ikaw magbabayad ng mga utang. But who knows? Hindi natin alam. Kasi pag gano'n na nangyayari, parang ikaw na nag-in charge do sa plano. Na ikaw ay susunod lamang do sa plano ng Diyos. Pero hindi ikaw ang may takda, hindi ikaw may akda, hindi ikaw yung author ng plano yun. Although this is part of the plan, but first and foremost, tandaan, kasama ka sa plano ng Diyos, kaya nandito ka ngayon. Pero hindi ikaw ang magtatapos ng plano yun. Ang Diyos ang magtatapos ng plano na yun. At kaya naman, kailangan makiramdam tayo sa Diyos. Lord, sabihan mo sa akin, time na ba? Oras na ba na ako ay umuwi sa Pilipinas? I'm not saying na, kasasabi lang ni Father, pagkaninig ka sa akin, umuwi ka na. Malay mo, hindi pa time na umuwi. No? Hayaan mo ang Diyos ang siyang magsabi sa kanya na it's time to go. Bakit ko sinabi nasa tamang lugar kayo? Ang misa ang pinakamataas na antas ng dasal. Bakit pinakamataas? Sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos at sa pagbabahagi ng pari, ay nangungusap ang ating Panginoong Diyos. Binubuksan niya ang ating isip, binubuksan niya ang ating
At hindi lang yun. Para makumpleto ang dasal, tinatanggap natin ang banal na katawan ni Kristo. Upang sa ating pagkugutom, hindi yung physical na pagkagutom, yung spiritual nourishment na kailangan natin, ay natatanggap natin si Kristo. Hindi pa tapos. Kapag kayo ay umuwi pagkatapos ng misa, dala-dala ninyo ang salita ng Diyos, ang leksyon ng Diyos, at dala-dala rin ninyo si Kristo. Hindi nagtatapos ang misa kapag sinabi ng pare at nabendisyon na kayo. Hindi. Si Jesus ay kasama ninyo sa kanyang salita, kasama nyo rin si Jesus sa kanyang sarili. Sapagkat sa inyong pag-alis, pagkatanggap ninyo kay Kristo, kasama ninyo si Jesus sa paglalakbay ninyo sa buhay. Kaya saan man kayo, anumang oras na kailangan si Kristo, makiramdam, makinig, at maaaring mangusap din si Jesus sa inyong mga kasamahan. Mga kapatid, doon sa inyo nagagawa ng desisyon sa buhay, you are in the right place. And every time that you have to make a decision, come to deliverance. Sapagkat ang Santa Misa ay ang pinakamataas na antas ng pagdarasal. And you need the prayer. You need the guidance of God in every decision, in every step in your life. Maraming desisyon ang nagkamali tayo sapagkat hindi natin isinangguni ito sa Diyos. Bakit kailangan isangguni sa Diyos? Sa dasal na Ama namin, your will be done on earth as it is in heaven. Kapag itong dalawa ay nagkatugma, para kang tumama sa switch. Alam natin ang magiging bunga na ito, masaya. Pero kapag ang ating plano ay hindi plano ng Diyos, masaya man siya sa paumpisa, pero hindi yan magtatagal. Pero kung ito ay plano ng Diyos, I tell you, 100% siksik-liklik umaapa. So, every time you make a decision, pray to God. So that in every step, in every decision that we make, it is always in accordance with the plan of God. Amen. Magsitay na tayong lahat, sabay-sabay natin pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, nakakaya na naming pasanin ang aming mga krus at manatiling tapat mong mga tagasunod. Sikatan mo kami ng iyong liwanag at tulungan mo kami maunawaan ang iyong karunungan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa simbahan, may ayon nawa ni Papa Leon ng mga obispo, pari, diakono, at naming mga laiko ang aming kalooban sa iyong kalooban, sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa bawat isa at sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa lahat ng lingkod bayan, gabayan mo nawa sila tungo sa landas at pagiging tapat na tagasunod mo. Mahayag nawa ito sa mga batas at pataharang kanilang ipinatutupad. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga mahal naming namayapa, tanggapin mo nawa sila muli sa iyong mapagmahal na mga bisi.
lalong-lalo na silang mga nanatiling tapat sa iyo habang sila'y nabubuhay pa kapiling namin. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama naming makapangyarihan, gabayan mo kami nagsusumamo ang lahat ng aming mga pagpapasya at pagkilos upang tulad ng iyong anak, manatili kaming tapat sa iyong walang hanggang kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. sa lahat. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanahig at ang kamatayan ay kanyang nalubi. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya ngayon, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang pumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong si Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang binasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, ika-14 na aming Papa, at ni Cardinal Stephen Chow na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong si Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Awit na itinuro ni Jesus sa ating Amang nasa langit. Sa
kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. Amen. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Nandito siya nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang hapagkainan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo ay magdulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong binalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang naman. Parish announcement. The new academic year of St. Joseph's Sunday School starts today, September 7. The application form and guidelines can be obtained at the parish office or downloaded from the St. Joseph Church website. Let's keep all the students and the teachers in our prayer. Para po sa mga nagnanais maglaan ng oras, maglingkod dito sa ating simbahan, sumali sa choir, maging usherette, collector, at makiisa sa aming mga gawain. Kami po sa Sowers Charismatic Community ay malugod na nag-aanyaya sa inyo. Maaari po ninyong lapitan ang aming mga usherettes in green uniform or makipag-ugnayan sa aming coordinator, Sis Daisy Pardilla, sa mobile number 510-41426 sa WhatsApp or Facebook Messenger. Marami pong salamat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama namin mapagpala, ipagtanggol mo at basbasan ang mga kaanib ng iyong angkan. Ipagkaloob mo ang kalusugan ng buong katauhan, ang walang pag-iimbot na pagmamahalan at walang maliw na katapatan sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.